You have just clicked on Play Pod. Yan, welcome sa ating mga masugid na tagapakinig. Tagalog na Tagalog. Ako nga pala si Steve. Bob. Welcome, Steve. Ako si Bob. Ako po si Bob. Tinignan ko lang kung may susunod na nagpakilala. Kasi Bob po, laging Bob. sabi ni... Ikaw si Bob, tas kung ano sasabihin mo mamaya. No? Ako po si Eki. Ako po si Arvin. Yan, welcome back sa aming podcast na Play Pod. Salamat nandito ulit kayo. Maraming salamat sa mga regulars namin na players. Yeah, mga players na nakikinig. Or podders. Or clickers. Gusto ko rin yung clickers kasi di ba yung laging sinasabi. Ano yun? Oh, You have clicked on. Alam mo ba yung clicker? Alam mo ba yung clicker ay ano yun? Zombie sa isang... Ay, oo. Sa ano nga yan? The Last of Us. Kasi... clickers. Hindi ko pa siya nalalaro. Hindi ko pa rin napapanood yung series. Kung ako namatay. What the? Hindi, yung phone ko namatay. Ayan, salamat nandito ulit kayo para makinig at matuto sa aming mga matatalinong opinions. Pwede nyo kaming i-bash sa Facebook, Instagram, TikTok, Cancel nyo lang kami. YouTube, Please cancel nyo Spotify. kami. Ang topic natin ngayon ay mga weird ways to earn. Mga kakaibang paraan na, alam mo yun, mga kakaibang hustle natin sa buhay. Sorry. Sige lang. Tinuturo lang ako eh. Yan pa rin ba yung kanina na may weird way na ginagawa to earn? Pero, sige, bago ang lahat, no? Gusto ko lang i-establish na, kumbaga, pag sinabing weird, hindi naman automatic na tawag dito. Weird Out na of the ordinary. Oo, hindi naman technically na yung something na kakaiba lang talaga. Hindi mainstream. Or kakaiba para sa atin. Yan, oo. Pwede rin na kakaiba para sa amin. Sa personality natin. Sa personality. Or yun. mainstream. Oo. Pwedeng yon at saka pwedeng halimbawa, ako ay videographer, sabihin na natin, tapos biglang weird para sa akin na bigla ako nag-photography, parang ganyan. Yan. So, hindi naman technically weird talaga, pero weird siya for that person. Kayo ba, personally, ano na yung tingin yung nagawa nyo, weirdest na nagawa nyo, or pinaka out of your personality na nagawa nyo para kumita ng pera? Nagturo ako ng English sa Korean. Yan. Ilang buwan ba yun? 2? Weird nga yun kasi si Heki ayaw niyang magkaanak. Tama ba? Ayaw mong magkaanak or ayaw mo lang ng magkaasawa na technically mapupunta sa ayaw magkaanak? Hindi, mas gusto ko may anak kaysa asawa. Pero anyway, iba na yun. Yun yung weirdest mo. Paano mo nasabing weird yun for you? Kasi, di ba technically hindi naman siya weird na trabaho. Hindi naman. Pero ba't siya weird for you? I mean, siguro kasi more of a introvert ako, pero yun, nagtuturo ako ng mga bata ng Koreans ng English. Annyeong. Yun. Annyeong. May natutunan ka rin sa kanilang mga Korean words. Hindi naman words yun. Hindi, yung Korean sounds yun. Hindi, pero yung ganon. Mura, yun yung mura. Mura yun? Word ba talaga yun? Or sound lang? Parang yun yung mura nila. Yun na yung word eh. Expression. Siguro mali lang yung pagkakabanggit natin. Pero ganun yung... Yun yung... parang no one's known. Ayun. Kamusta naman yung experience mo doon sa pagtuturo mo ng Medyo... hassle ba? Hindi naman. Hindi ko nga kasi siya, hindi siya yung hindi built doon yung personality ko. So parang medyo iba yung experience. Hindi siya sanay makipag-usap sa iba, pero open sa makipag-usap sa Koreano. Mas madali pa daw yung intindihin kaysa dun sa mga Pinoy. Sa mga taong... Ano yung hardest, kumbaga na yung biggest challenge mo nung time na yun? Nung pinasok mo yun? Siyempre, yung ang tawag doon, siyempre, yung language barrier. Kasi iba yung level ng English na kailangan mong gamitin for them. Yung mga yung bata talaga, as in bata, grade school. Meron kami tinuruan na bata na maligalig na as in talagang
parang gusto niya lang matapos, paano ba siya? Magulo siya, malikot siya. Parang borderline, hindi ko alam kung may pagka-ADHD ba siya or Gusto what. mo na bang kutusan? Nabigyan ko sila ng punishment noon dati. Ano punishment? Huwag na natin. No Korean policy. Anong punishment yun? Pinakain mo ng maraming ano nga yun? May nilagay ako dating Samyang. Samyang. Ewan ko, ikat mo na to kung ano. Nilagyan ko ng libro sa nakaganyan sila. Silagyan ko ng libro pag maligalig Face to sila. face. Pwede ba Face to yun? face. Face to face tinuruan. Oo, Nakala ko kaya online. Sa tapat yan Hindi. ng Sa baka masugod ka, wag na. Pero sa Somewhere. ikat mo na, tutot mo na lang to. Pero sa face to face talaga to. Okay, so Before, pre-pandemic pa yan. 20, di ko sure kung 2014. 11 o 12. Ganun. Sino nagbigay sa'yo ng ano yun? Nag-apply ka ba? From classmate. Marami kaming kakaklase. Nag-work na. Nakasama ko pa doon si Sol. Tapos, nakasama ko doon, na naalala kong classmate ko, si Sol, si G9, si Del. Yun. Ilang buwan ka dun? 2 or 3. Wow. Okay naman ang bigayan. Noong time na yon siguro. Sapat lang. Pwede na. Hindi, sapat lang. Ikaw, Arvin, anong nagawa mo? Weirdest na nagawa Hindi mo? siya weird, pero weird siya para sa akin kasi napilitan ako mag-apply sa pawn shop. Porn shop? Pawn. Porn. Yung, ano man Tagalog sa ganun? Yung mga tambunting. Yung mga sanglaan. Oo. So, tanggap ako kasi ang requirements As teller? As teller? Nalimutan ko ng position ko eh. O guard? Hindi. Basta nandun ako sa loob, dun sa may mga ginto. Parang teller yun, di ba? Siguro. Tapos, nakapasa na ako sa medical. Basta tanggap na ako. Tapos, yung first day ko, pinagsuot ako ng plain white polo shirt. Tapos, nandun ako sa harap. Tapos, tinuturuan ako ng mga gagawin. Tapos, first day pa lang, nandito para sa akin. Next day, di na pumasok. Pero ako yung nagbayad ng mga medical ko. Ano yung una mong, anong pinagawa sa'yo una? Ano yung tinuturo sa'yo ng first day? Hindi, yung mga, eto ha, pag ganitong araw, yung ilalabas mo yung mga, yung mga i-auction. Yung mga hindi na binalikan, parang ganyan. Parang ilalabas daw yung pag ganong araw. Tapos yun nung hapon, parang mag-C6 na hindi pa kami naalis kasi parang binabalanse pa nila yung may accounting pang nangyayari. parang may mga ganun. Tapos pinapakita sa akin. Tapos nasa isip ko, ganito pa yung gagawin ko araw-araw. Hindi ko kaya to. May math. Walis na ako. Hindi na ako nagpakita. Awol. Hindi pa nakaka-2 days. May ganun pala. May, ano yung, saan nilalabas yung ino-auction? Doon lang din. Doon sa harapan sa mismo. shop mismo. Diba, papansinin nyo sa mga pawn shop. Yung sa harapan nila may glass. May mga naka-sale na items. Yun. Auction siya, hindi siya pwedeng bibilin mo right there and there. Auction yung tawag. Paano nila yung auction yun na naka-display lang? Naka-open. Tapos, parang event pag-auction. Siguro, may mga taong mahilig sa ganun. May mga napunta ata. Siguro pagka nandun na. Magandang ano yun YouTube tawag dito. Na content. Content. Pero siguro, pag nandun na yung item, parang open na siya to everyone, tapos nakalagay auction, ready for bidding na siya. So, pataasan na lang. Siguro merong naka pa-skill doon na yung highest bid. Latest na bid. Hindi na umabot sa mismong bidding. Umalis na agad ako eh. Pero, yun nga, naisip ko kasi, ang idea ko kasi ng bidding, yung may maraming taong nandyan na, 100, once, and twice. Yung mga ganong auction. Siguro kapag yung item ay sobrang importante. Pero kung cellphone na mainit pa. May kaka-charge lang. Kumbaga, yung mga gamit na hindi naman agad hindi naman para pag-meetingan, pag gathering. Magka-gathering pa para pag-auctionan. Parang okay doon mamili. Parang gusto ko lang ma-experience once na kasi may mga items din sigurado na mas mabibili mo mura. Na mas mura. Diba? Lalo na kung katulad yan, sa ating apat ni isa wala naman nagbibid doon. So malamang konti lang yung makakalaban konti bidder, mo. Tapos malapit na yung deadline. Pero kami nagsasangla kami. Kunyari, bumili ng phone. Si mama. Pag naibinili ako ng phone, so walang pang tuition. Sinasangla mo na yung phone. Nababawi pa yun?
Kami, hindi na namin binawi. Pero usually yun naman talaga, di ba? Mababawi naman. May time May limit, time, tapos babawiin mo siya. Yun yung pinaka-purpose. Siguro Pero yun may nga. ata kayo, may babayaran pa rin. Kasi doon kumikita yun eh. Hindi ko maalala. Pero may nakuha. May mga juice. May nakuha atang pera. Siguro yung nakuha mong pera, hindi na yun yung full nung ano ko na 8K yung Kinuha mo. yung value nito. May bibigay na lang siguro sa'yo 7K or Bawas na. Yun yung profit Bawas na. nila. Tapos, pag hindi mo binayaran yun, Kanila na yan. kanila na yung phone, ano na siya, ready for auction na siguro. Parang mas masaya parang mas masaya yun gawin kaysa sa podcast. Dati Doon na lang tayo. dati Doon na nung, tayo. alam nyo ba yung Motorola na flat? Na yung, ano ba? Yung Razer. Parang Razer. Pero hindi yung natitiklo pa. Yung straight lang. Oo. Yun yung phone ko na nasangla. Ano ba? High school days? Weird way. Pwede mo rin consider na weird way yung magsanla. Hindi siya weird. Pero, Pag nagnakaw ka. Hindi, kung bago sa'yo yun. Kung bago sa'yo yung ganung paraan. siguro, Pagsasanla. hindi siya weird way to earn. Weird way to acquire. Money. Oo. Kasi, kung usapang to acquire money, nasa ano din ng culture ng Pinoy, yung 5-6. Oo, doon naman uutang sa gano'n, ano. To acquire, hindi to earn. Hindi siya to earn. Ikaw ba nung nagawa mo ng pwede mo consider na weird to earn? Hindi, ganito. Hindi naman talaga siya natuloy nung time na yun. Parang kay Pero, AJ din. Tumigil din naman. Kasi pinag-apply din ako sa mag-medrep naman. Ay, oo. Ako naman, parang, anong alam ko doon? Parang Kaya siya weird eh, no? magandang trabaho yun. Okay yung kitaan doon. Pero ako naman, parang, wala akong alam doon. Kasi hindi, tinuturuan na ako, ganito gagawin mo, ganito, ganyan. Parang ako nung lagay na yung loob ko, parang, sige, kailangan ko rin ng pera eh. Sakto naman, may kasabay pa pala akong 2 aplikante na yung isa galing Mercury Drug, yung isa may experience na sa hospital, ganyan. Mga pharma. Oo, kinausap ko ngayon nag-interview sa akin. Sabi, sir, kailangan nyo ba talaga ako? Kailangan nyo ba ng ano? Kasi, na agad ako na mas okay tong dalawa. Parang mas qualified yun. Mas qualified yung dalawa eh. Sabi, tatawagan ka na lang namin, ganyan. Sabi, okay. Pero ako, lagay naman ako na hindi na siya tatawag. Tapos nangamusta lang. Sabi, go ka pa ba? Pero ang time na yun ay Ayaw. nagsushoot na ako nun. Sa photo, nagpo-photo ka na. Video pa noong una. Tapos, yun. Tapos nitong nag-pandemic naman, nag-try naman ako na mag-resell ng itlog. Buy and sell ng itlog. Oo, kasi wala namang kaming farm. Wala So, may mga tropa, pwede ba akong umangkat dyan ng ganito, ganyan. Sa akin naman, hindi ako nahihiya kasi kailangan ko ng pera eh. Saka malinis naman yung paraan. Itlog. Mali. Weird lang. Malinis Then, yung itlog. naging weird lang kasi yung interaction, kahit pa dati, before pandemic noon, nagbebenta ako ng bike parts, ng mga bike, ganyan. Pero yung sa parang weird lang kasi ang inisip ko ito yung pinaka-simpleng product na ganito, ganyan. Pero nung nandun na ako, araw-araw kailangan. ang dami pa palang kailangan i-consider, ang daming ganito. Kaya parang, ano yun, kasama sa learning, ko yun, parang okay to. Kaso nung time na bumabalik ulit na yung mga trabaho, ganyan, yun yung naiwan ko na hindi ko kailangan, hindi ko na siya kayang i-sustain yung ganung trabaho dahil labor intensive din siya kahit paano. Tsaka kakainin ka ng competition. Kumbaga sa akin, moron kailangan ko lang ng panggastos or May ganun din ako. Nagtinda ka rin ng itlog? Bigas. Matanda ko nga si Heke dati. Napagtanto ko, hindi talaga for business. At may isa pa kami. Yan. Alam ko yan. Yung sa inyo? Itlog at bigas, lugaw. Yan. Kwento niya nga yan, lugaw. Yung lugaw.
Ano ba nangyari? Pero yung lugaw ay during pandemic din? Hindi. Pre-pandemic. Pre-pandemic. Baka 2017, Oh, 16 actually, na. yung lugaw nyo yung nag-start ng COVID sa Pinas. Joke. Yung Ano lugaw. nangyari nun? Hindi, sabi kasi nila, parang may mga tropa na parang nagne-negosyo. Yun, may mga nagba-burger, may nag-hotdog. Siomai, Parang restaurant. nadala kami na, uy, tara, mag-ano tayo, business. Sa lugaw, maliit yung puhunan, wala nalulugi dyan. Anong tawag nila doon? Ano yun? Tubong lugaw. Tubong Lugaw. lugaw. Kami yung unang syempre, ang bagang kami. Gusto pa nga bumili agad ng motor na may Tricycle. Sidecar. Ano nyo, hindi pa kayo ang nai-imagine ko kasi naka-sidecar na kayo eh. Hindi, bumili lang kami ng tent sa palengke. Okay. Tapos yung mga upuan kay Nasol, di ba, may catering naman sila dati. Parang iniram lang namin. Tapos nag-attempt kami noong November 1 kasi araw ng ng patay, oo. maraming tao. Iniisip na, nakikitain natin dito. Let's go, man! Pagdating doon, mas malakas yung fishball. Mas malakas yung fishball kaysa sa lugaw. Ang mali kasi namin no, na-overpower namin yung mga feeling ko lang na-overpower namin yung mga tao na daan. Kasi kami, ang dami namin sa stall. Anim Ang dami namin sa stall. Kompleto Parang kami. nagmumukhang parang feeding program. Oo, nagmukhang Intimidated sila Intimidated. na magkumain. Ang mga bumili lang, kakilala lang namin eh. Buti nandun. Mga sina Kuya Melvin, may mga napadaan. Nagtitinda kayo ng sige nga, patry. Yung mga gano'n. Pero, yung mga sundalong bantay, di ba, pag mga ganyan, may mga pulis sundalo sa, parang, dinidisperse ata talaga sila during the, iniisip namin, lagi silang kakain doon. Kasi, tambay sila. Lugaw yun. Hindi talagang, solid sila sa fishball. Fishball at quick. Kahit ata sundalo na intimidate sa Ganun katindi, no? Ang nabenta namin, buti na lang, mayroon kaming mineral water. Yun yung pinakamabenta. Pero yung lugaw, inuwi namin puno pa halos yung lalagyan. Pero ano kayo nun? Lugi or ROI naman? Parang lugi tayo dun eh. Hindi nag-break even. lubog lugaw. Tapos may isa pa aming kasamang natilasan. Kasi yung maestro namin sa cemetery, may puno sa likod. Siguro may nakapatak na tila sa kanya. Di yun. Lugi ka na nga, nangangati ka pa. Nagbayad pa kayo nun ng pwesto, ganyan? 100. Yun lang yung yun lang. Nung panahon na yun, ewan ko ngayon. Ako meron pa pala akong isa. Parang bago lang ulit sa paningin or panlasa. Sa ko. Sa'yo? Bago lang sa akin. Nung time na yun. Parang nakakuha ko ng isang project na ang gagawin ko ay magpintura ng basketball court, whole court. Tapos pati yung mga paddings, mga foam sa paligid. So ako design, ako nag-source ng mga gagawa ng tao, ganyan. So na pull off naman, natuwa natapos, naman, okay. Pero parang nung time na yun, parang kung tatanungin mo kung ginagawa ko siya o parang hindi, nagsusot ako nun eh. Nagbi-video ako nun. Pero ako, kaya ko siya. Kaya ko naman siya. Kumbaga, hindi siya yung weird na kinakahiya ko na parang nag-gain naman din ako ng network sa kanila. Tapos, yun, nakakuha din na ibang project sa photo naman. Ano yun? Ikaw ang tawag dito, nagpintura ka talaga mismo ng... May kasama akong dalawa. Pero, alam ko sila, pintor kasi sila sa bahay. Mga bahay. Din, pero syempre, yung mga linya, hindi pwedeng ipaubaya ko na So, ako pa rin nag-prepare. Tapos, pati pagbuhos ng sasahig, sabi ko, kuya, ganito yung diskarte ko dito, ganyan. Basketball court? Basketball court. Ano yung sementong court o ano? Covered siya. Buhangin din. Na semento. Semento. Kasi pwedeng pwedeng wood or ano. Semento. Concrete. So, ang inaano ko lang nun, parang, paano ba yung pintura nito? Pati yung logo sa gitna o Sabi, hindi, lang, yung plain lang. Ito yung design. Ganito. Sige. Generic, basic, Basta pera, ano yan. Oo, basketball court. Pati yung mga nagkalakal. Nagkalakal din kami nung kapatid ko. Hindi man siya kalakal na naglibot ng yung mga bata kami, pag mga summer, ganyan. Kailangan namin na umisip ng pagkakakitaan.
yung mga bote, dyaryo, ganyan. Na ganun kami dati, mga bata kami dun sa area namin. Tapos nag-sari-sari store din, yung mga babae naman, sari-sari store. Kami taga-deliver ng mga ice candy, ganyan. Ako yun, no? Yun yung basic din before, no? Na yung sa tinda. Ang sa akin, ang weirdest kong nagawa, sa Dubai pa. Nag-mascot. Oh, Nag-mascot ako sa nice. Dubai. Tapos, pero, mahirap talaga Mascot siya lang. Nag-mascot ako ng M&M. Nag-mascot ako ng manok. Kailan for high school? Para saan yun? Nitong punta ko dito. Yung last kong punta. For amusement park or for resto? Product for brand. Halimbawa, M&M's ang kliyente. May event sila na kailangan ng mascot. Ano yung nag-present ka gano'n? Hindi. Napili ka? Ito. Hindi. May halong yung una, nag-present ako kasi pera eh. Per hour. Tapos, ang maganda pa doon, maliit yung rate niya. Hindi siya, as in, medyo maliit talaga. Pero, ilang days. Tapos, merong ibang araw na, anong tawag dito? Merong ibang araw na, maikli lang yung oras, pero mas malaki yung pay. So, yun. Nung una, sinasabi ko, pag emergency na wala sila talagang makuhang mascot na magmamascot. Sige, ako na, pwede naman, okay lang, extra income din yan. May mascot training ba yan? Wala, sasayaw-sayaw ka lang naman na ganyan. Pero, mahirap siya. Mainit yun. Mainit. Pero alam mo, yung init, kaya ko yung init. Ang hindi ko kaya, yung hindi ko alam kung anong oras na. Steve, tama wala nang araw. Nag-i-enjoy pa ako eh. Hindi, to be fair naman, hindi naman ako nag-mascot ng outdoor. Usually indoor siya. Ang mahirap dito, mainit dun eh. Tawag dito, meron isa, yung sa chicken product ako. So, nandun ako sa mismo, anong tawag? Sa supermarket, yung mga meat yung section. Frozen section. Yan. Nung pag nandun ka, usually ang oras ko 5 hours. Kaya halimbawa nandun ako ng 6. Hindi, mga 5 hanggang closing ng mismong market. Supermarket. So ang tagal, ang problema ko, okay naman nakakalibang naman. Kaso anong oras na ba? Anong oras na? Kasi hindi ko Paano mo? Wala akong relo, wala akong Paano bathroom break mo? Usually kinakaya ko na yung 5 hours na Naka-diaper. Usually kaya ko na yung walang bathroom break nung ganung kahaba eh. Tapos yung usual na na yung may mga bata na maiinis ka din talaga. Sinisimplihan ko ng batok. Kasi ibang bata ng mga pwede ko kayang sabihin yung mga baka kasi ugali ng mga batang ibang lahi. So, talagang medyo pasaway, hinihigit yung buntot, ganyan. Merong time talagang yung full force tatapakan yung paa mo. Kahit naman tawag dito, kahit maliit sila, kung may puwersa, masakit din eh, matapakan lang yung hinliliit lang. Anong action mo pag ganun? Di yun nga, sinisimplihan ko ng Nakasmile naman yung mascot mo kahit nabibisit ka sa loob. Hindi, ang ginagawa ko, kunyari iikot ka na hindi mo kita. Ikot ka na, di ba? Umiikot ako ng Ay, sorry. Umiikot ako na malawak yung kamay ko. Kunyari, hindi ko naman kita, uy, sino yun? Ano yun? Ganun. Yun. Nag-enjoy din naman ako doon. Yun yung weirdest ko na nagawa. Pero yun, mas kaya may part sa na grabe, saludo sa mga nagmamascot kasi ang hirap talaga, mahirap din. Lalo, buti nga yun. Pero may taga-alalay ka naman. Di ba sa mga Jollibee, inaalala yung pag naakit ng hagdan? Wala. Siguro minsan, pag may mga naaawa, pag nakikita ka mag-isa, mamascot. Hindi, kasi yung sa akin before, dala ko lang yung yung lalagyan ni Santa Claus. Nandun yung parang pinaka-costume. So, doon lang, magbibihis ka sa likod yung warehouse, kumbaga. Bibihis ka doon, tapos lalabas ka na, yun, solo mo. Tapos papasok, solo mo lang din. Which is okay din, kasi pag pero kaya mong tanggalin yung costume na ikaw. Oo, kaya naman. Awkward nga yung nasuot kong yun. Kasi siya, may tights. Tapos may naka-apron lang, tapos ulo lang ng manok. Tapos ang isa pa pala na mahirap doon, hindi siya yung normal na mata. Yung mata niya is nasa bibig na ganito lang kalaki.
So, nakakaduling. Limited yung vision. Limited yung vision ko. Hindi siya katulad ng mascot na Jollibee na malaking ganyan. Kita mo, malaki yung peripheral mo. Sa akin ganito. Malaki din ang bibig ni Jan. Nakakaduling Paano talaga siya. pag nauuhaw ka? Hindi naman umiinom ang mga manok. Hindi pala sila umiihi. Alam ko noon, hindi naman ako rekta 5 hours dire-diretso. Pwede akong bumalik doon sa may warehouse na siguro mga 5 minutes, ganyan. Yun, may tubig ako doon. Kaya nga mas mahirap talaga yung sa iba na dire-diretso talaga. Tapos mainit pa. Pero gusto ko yung kaninang nabanggit ni Bob sa kwento niya na nung bata siya, yung ano nga yung ginagawa niyo nung bata kayo? Nagtitinda ng mga kung ano-ano at saka nagkakalakal. Na, So, ang ganda nun kasi nung bata talaga tayo, meron din tayong mga weird ways to earn. Sa akin, sana malamang kayo rin, yung nagbubunot ng buhok. Yung puting buhok ng parents natin. Parents. Di ba? Minsan, pati sa kilikili. Di ba? Weird way to earn din yun. Meron pa ba kayong naiisip na nung bata kayo, yun yung ginawa nyo? Nagtinda, yung sa akin, hindi naman ako nangalakal, pero nag-iipon ako sa bahay. Kasi di ba yung may mga umiikot na nabili ng bote. Yun, yung ginagawa ko. Nag-iipon ako ng bote. Sa amin, bahay-bahay. Pinupuntahan nyo talaga? Oo. Ganda. Hindi ko masabi kung memory ko ba to or memory lang nakita ko. Yung naglilinis ka na sapatos ng iba, yung shine mo pa siya. Na-try mo? Hindi ko maalala. Hindi ko maalala kung sa akin yun. Nag-astral projection ka. Ako. Nagkaano na yung memory. Sa Amerika, yung kanila, yung lemonade. Sa mga bata. Titinda yung mga bata. Yung pag summer, halo-halo, yung may nagtatayo. Ayo yan, halo-halo. Ice candy. Nagtinda ka ng halo-halo. May memory ako, nagkaskas ako. Hindi ba credit card Credit yan? card na yung kinakaskas. Credit card yan. Lately lang yan eh. Pero nung bata kami, nagkaroon kami ng sari-sari store. Nagtumatao ka doon. Kaya nalogi siguro. Kaya yun yung weird way to earn ni Heki. Kumukuha siya, nangungupi. Si AJ may experience na sa sari-sari store. Ano yun? Yung pagka nanonood siya ng NBA tapos may nabili. Minamadali ko. Iniitcha ko yung binibili niya. Nagkataon na nagalit yung iniitchahan ko. Sabi, mamaya, nanonood ng TV. Nanonood pa ako eh. Ano pa bang mga weird na ways to earn ngayon? 'Di ba nauuso katulad sa Japan yung mga girlfriend for rent. Friend for rent. Professional cuddler. Meron pa sa Japan rerenta ka ng parang gagawa ng paraan kung paano ka magre-resign. Nalimutan ko yung term. Siya yung haharap sa'yo para sa'yo to design kasi iba kasing culture doon, parang sobrang sa pride or sa honor nila kapag nag-resign ka. So may ibang magre-represent for you na mag-resign. Meron din yung family for hire yung one day ata na magkakapamilya ka. Meron din yung companion for hire. Hindi kayo mag-uusap pero kasama mo lang siya. Sana ma-apply dito yun. Saka yung mga yung mga pumipila sa Kala ko gusto mo mag-isa. Oo nga, sabi mo lang ayaw mo nang kasama. Hindi, ako yung sa yung i-hire. Mag-a-apply. O kasi yung nakita ko kasi hindi kayo mag-uusap kasi magkasama lang kayo. Sa companion lang. Literal na magkasama lang kayo. Mukhang suwak sa mga introvert. Di ba meron din ngayon na yung mga for hire na tao, pwede mo silang upahan para pumila sa isang store, kunwari opening. Para sa tickets or parang sapatos. Kaya kong gawin yun para pakiramdam ko. Ayaw pa sabihin crying ladies pa yung taga-iyak sa muro. Hindi, bukod yung fixer, taga-pila lang pipila ka lang talaga. Liner. So, pero meron nga tayo dito yung lady criers ba? Ano ba tawag? Yung crying ladies. Yung crying. Sa mga patay. Sa mga patay. Pero sa lang ata. Hindi kayo, baklay, din yun. Alin? Baklay. Industry na yun. Industry na yun. May Y po yun, may Y. Ano yung baklay? Ano pa bang tawag? Ibang tawag doon? Di ba baklay naman talaga? Hindi, yung sa sugal sa patay. Yung baklay. Baklay pa lang tawag doon. Hindi ako aware ng Hindi ko lang alam kung ang baklay ay laro or tawag dun sa laro. Doon sa eksenang yun. Okay.
lagi nangyayari lang yon Sa burol. sa burol. Feeling ko yun yung eksena sa burol. Kasi siguro kung dinala mo siya sa perya, ano na siya siguro, iba na ang tao. Brilliante. Yun, weird way to earn yun. Yung... Sa mga perya? Hindi, sa mga burol. Pero yung kinikita ata nila dun sa patay nila hindi lahat, binibigay, hindi di ba? lahat. Porsyento yun. Hindi lahat. Percent lang. So, pwede mo sabihin na weird way to earn siya. Di ba yung iba, in-extend pa nga yung burol? Oo, no? Para lang Matindi nga yun. May mga ganun. Meron kayang ano yun? Anong tawag dito? Meron talagang go-to guy na yun Meron, yung business niya? Parang kunwari, magre-rent kunwari, merong sa isang lugar na may peryahan. Merong tao na yun yung kakusapin mo para siya yung magdadala ng mga nagsiset up ng rides at saka mga iba't ibang games sa perya. Siguro naman yung punerarya may contact doon. Sila na meron Siguro, kami patay sigurado. dito. Galing. So, patay ka na nga, pinagkakakitaan ka. Oo. Kaya gusto ko, isang gabi lang ako eh. Hindi, naging culture na rin. Paano kami kikita niyan, Heki? Ano gagawin namin ng one night? Open ba kayo na mag-ganun trabaho na Baklay? Hindi, yung sa mga cuddling services. Yung mga wedding? Ganyan. Mga wedding? Mga ganun. Hindi. Kung Wala, halimbawa, wala na single yun. pa ako, halimbawa, ganyan. Hindi, kahit ngayon, kahit anong status natin oo, ngayon man. na kunwari papapaalam mo sa asawa mo, di kailangan natin ng Professional cuddler. professional, meron akong offer na ganito. Hindi, Kunwari. parang hindi ko kaya. Hindi, I mean, Hindi, ang sa Pinoy kasi, Napaisip nagkakaroon eh. kasi ng emotion Oo, sa no. mga may physical contact na trabaho. Kahit pa sa mga ngayon, sa mga nagtuturo ng sayaw o ano. Yung mga online na kunwari sa nagmamasahe. Nagmamasahe online? Hindi, I mean, ibubook mo sa online. Bubok na, mo online. O kita mo na yung picture, mga ganito. Hindi, sa akin, parang weird na tipong, kung tayong gagawa, kung tayo. Gets mo? Kasi Oo nga eh. wala naman siya sa natin, sa daily buhay. Oo nga. Ikaw, Dapat pag nagmamasahe, bakit kailangan kita yung buong Mukha. picture? Hindi, maling masahihan na yung napasok mo. Maling masahihan Dapat na. Ano kamay. tawag doon? Marketing strategy. Dapat kamay yung picture. Pipili ka ng kamay. Sala yung yun ni sala na napasok mong lugar. Maling establishment. Parang pumasok ka ng maling sinihan. pero yan ba, since napag-usapan natin yung masahe, ano yung Parang biglang sumakit ang likod. ano yung para sa inyo limitations ng ng pag-earn? Kumbaga, hanggang saan dapat yung weird? Or ano yung limitations na lang? In general o sa sarili? Yung sa akin, hanggat... Pwedeng hanggat, sa sarili at saka in general. O sige, mag-in general muna tayo. yung sa akin, hanggat malinis naman yan. I mean, clean money. Oo. Wala, papasukin ko yun. Ano yung definition ng clean money? I mean, hindi siya illegal. Tipong hindi ka magiging runner ng drugs or hindi ka magiging wala kang sisiraing buhay ng tao, hindi ka papatayin ng tao para magkapera. Walang masasaktan. Pero yung prostitution, walk. Yan, actually dyan ako papunta eh. Yung dun sa ganun, ako, hindi ko siya papasukin. Pero hindi, anong tingin mo? Hindi, Is that considered clean money or ano? Kumbaga, parang yun yung tinanong mo kanina eh, kung in general. Personally, hindi natin kayang gawin. Pero, masama ba ang tingin natin sa mga gumagawa nun? Pag sa Christian world, Ba't may quote ka? Christian hindi, world. kasi, kumbaga, kahit nung unang panahon may ganyan na. Oldest Yung oldest profession. Second na or ganyan, yan na either second or ano. Oo. Pero pag family oriented ka o nasa isang Christian family ka, walang anggulo na tama yun. Kahit pa para sa pamilya. Pero ako hindi ko naman sila ginajudge kung kailangan nilang gawin yun para sa pamilya yun o Victims of
life, kumbaga. Oh, ano ako doon, hindi ko sabihin na masama yan o ano, hindi. Pera yan eh. Neutral ba? Neutral. Trabaho niya yun. Mm-mm. Pero sa akin, kung ipapagawa sa akin, hindi ko gagawin yun. Gets. Okay. Ako, may mga nakausap kasi ako sa line na yan. Kailan yan? Last week. Anong Saan mo oras? paano mo nakausap yung mga nasa line na yan? Hindi ko nga maalala ko paano, pero Napapanood to ng relatives mo, ha? through internet, Bakit mo sila panahon to ng pandemic. Okay. Ano ng Walang pandemic. social interaction. Oo. Safe. Tapos nung time na yon, doon ko lang talaga na-realize na bawat tao talaga may kanya-kanyang kwento kung paano talagang gusto nila mag-survive. Whether it's bad sa mata mo or hindi, hindi ko sila para... Kung i-judge ko man sila, siguro sa akin na lang, pero hindi ko sila para ipahiya or i-judge ng ganto ganyan. Sabihin Kasi, na hindi, itigil mo yan. may sarili silang kwento eh. May sarili silang laban kung ba't nila pinili yun. And alam naman nila yung pinapasok nila eh. Kung tingin mo alam nila, kasi ano naman yung mga yan eh, may edad na, may wisyo na yung mga yan. So, hindi naman nila pinasok yun dahil trip lang nila. Yun, napaisip ako doon actually. Hindi, paano kung Iba ba sa ibang usapan kapag trip nila? pero ibang usapan pag drugs pero yung selling of body, Sex, kumbaga. yung sex, may ano siya eh. I mean, gets mo na morally wrong. Pero yun nga, tulad ng sabi mo kanina, pwede natin sabihin victims of life and pwede rin gamitin lang nila yun for yun lang yung pinafront nila para i-continue yun Or escape. Pero ang pinaka-gist, hindi mo pwedeng i-judge to at i-generalize sila lahat. May kanya-kanya silang kwento kasi yung nga doon sa mga na kausap ko doon sa mga groups na nanonood ko. Marami ako nasaliyang groups diyan. Tingin. Paano ano yun? Napindot mo lang? I joined. Pag nalaman mo yung isang word, basta may ka na sa sa Reddit, nalaman mo yung isang word na yun. I-research mo lang siya, lalawak na yan. Magkakaroon ka na ng mga branch, nagbabranch na yan. Universe. Hanggang sa maano mo na yung mga website. Guling mag-research na Researcher pero talaga. mga aksidente lang yun. Hindi niya sinasadya. Basta yun, yun nga, malalaman mo lang na yung iba for kailangan lang talaga nila ng cash. Ganun eh. Napaisip ako dun sa ating diyan sa tungkol diyan. Paano yung mga trip din nila? Hindi sila victims of life, pero cash, doon sila magaling eh. Feeling ko need lang nga nila ng cash. Kasi kunwari, okay naman sila sa life. Hindi, yun naman talaga, cash. Kung trip nila, I-judge ba natin sila? Good sa for akin ni di ba? Napepera nila yung trip nila. Well, kung pwede mo sila i-judge, pero nasasagasaan ka ba nila? Oo, di ba? Parang hangga't hindi ka nila nasasagasaan, okay lang ba? Hindi, I mean, paano ako eh? Na-test yung aking moral, morals ko tsaka gets ko yung kumbaga morally speaking, pero pwede mo naman nga sila i-judge sa'yo na lang, sa isip mo na lang, in private. Pero wag natin sabihin dito. Pero kumbaga, ano nga nasa utak ko? Yun nga, hindi ka naman nasasagasaan. And babalik yun sa point na parang mind your own business. Ayaw mo nang pinakikialaman ka. So wag ka rin basta mangailam ng iba. Wag ka mangailam. Pero morally wrong siya. Lalo na sa bansa natin, Christian country tayo, morally wrong. Pero ang akin, hindi ko sabihin natin judge ko mali yung ginagawa mo, pero hindi ko sasarado na everything you do from now on lahat yan mali. Hindi ganun. Kasi yun nga, every person may kanya-kanyang baggage yan, may kanya-kanyang story ba't siya nandyan. Pero meron silang tinatawag na di ba? Parang moral obligation. Na ganun. Parang moral obligation ba natin na parang mag-voice out nga na pangit yan, wag niyong gagawin yan. Hanggang doon lang, ha? Hanggang doon lang. Not hindi, to make, akin, at least, kumbaga,
hindi mong condemn. Ang pangit. Ang bigat mo. Yeah, Sa akin, mas may right na magsalita sa kanila yung family nila. family. Oo. Yan din ang sasabihin. Kasi pag tayo, parang feeling righteous yung Oo, ginajudge na natin Oo, pag sa bagay. atin galing. Kasi yung family, yun nga, Tama. yung family ang mas nakakaalam nung kwento nila. Mm-mm. Mas may right sila. Nakakalungkot, pero nangyayari na eh. Oo. Wala tayong pwedeng gawin kundi maging Kundi i-chat sila. customer. Ako i-chat. Ba't ganun? Nakompleto mo Joke lang, guys. Biro lang po. Parang, mapapahamak tayo nito. Mako-consider din bang weird way yung parang professional eater or mukbanger? Oo, para sa akin, weird yun. Na, Kasi parang nakakatakot eh, no? parang, I mean, isipin mo, 2 kilong chicharong bulaklak. Pwede Ako, nga mautas. pwede ako, sige, babayaran kita or kaya mong kumita ng ganito kalaki. Ang inisip ko lang doon, paano yung after, hindi ko alam kung sinusuka ba nila yun o dinadigest nila Meron lahat akong- yun. Wala akong masyadong alam. meron na akong na-interview actually dun sa past podcast ko. Mm. Meron na akong na-interview na mukbang, siya, mukbanger. Ayan, tawag Mukbang nga nila. player. Oo. Para, ang niya, may exercise sila. Kumbaga, as much as possible, mini-maintain nila yung, syempre concerned talaga sila na yung sa health nila. Pero hindi, inuubos daw talaga nila yun. Pero aminado siya na merong mga ganun na ang ginagawa is tinatapon, dinadaan sa edit. Dinadaya. Oo. Pero yung sa kanya, or para sa kanila, yung sa mga legit, para sa kanila na mukbanger, kinakain talaga nila. Although may preparation din talaga sila na, anong tawag dito? May exercise, pwedeng may fasting, sabihin na natin, para matulungan na maubos yung food na kinakain nila. Tapos, minsan, may daya din yung ginagawa nila na, halimbawa, yung food ang ginagawa nila mas malapit sa camera. Mas malaki. madami. Usually, nakafocus sa muka. Mas nagmumukhang madami. Pero in reality, pag tiningnan mo naman talaga, Malit actual, lang. isang bunch lang talaga siya. Malit lang. Oo, maliit lang. Pero mukha lang siya mas marami sa normal. Oo. Pero hindi sa camera. Oo, Mas hindi siya yung... Mas mukha siya marami sa camera. Oo. Katulad niyan, bubuksan mo lahat yan, wafer na yan. Oo, di ba pag pinagpatong-patong mo dito? Di ba nasa video naman, nauubos talaga nila. Yung ganun. Yun yung sa kanya. Hindi ko alam kung yung sa iba. Ganun din. Pero yun. Ito po yung tinuro ni Bob. Baka hindi nyo po nakikita. Kasi tinanong ko din siya noon na ine-edit nyo ba na ganyan? Sabi, hindi. Nauubos din talaga namin na isa yun sa parang kailangan. Hindi man kailangan, pero parang isa sa binabayaran, sabihin na natin, binabayaran ng viewers is yung sa pagkain niya. Ito, ako, di ko masabing weird, pero gusto kong makuha na bagay sa personality. Game tester. Oo. Ayaw pa. Wala. Pero minsan hindi, parang maganda Pero pa- nakakapagod daw maging game Oo. tester. Siyempre. Kasi, Ang game tester, hindi mo siya ine-enjoy yung laro. Hinahanap mo yung bug. Hinahanap mo yung bug ng game. at saka, pag ganun ka, di ba, hindi ka naman makakapili ng game? Or pwede? Hindi. Kung ano yung binubuo ng company, yun yung lalaroin. Lalaruin mo. So, possible na hindi mo trip yung game, pero kailangan mo laruin. Hindi. Mag-a-apply ka doon for, alam mo yung kung ano yung game na So papasukin mo. makakapili ka ng game. Hindi. Alam mo yung game na papasukin. I mean, i-ano ka nila, i-brief ka nila na ito yung game. Kaso, nakakaano nga dyan, hindi mo nilalaro yung game normally. Ang ginagawa mo dyan, parang ang mindset mo, sirain mo yung game. Pero bakit yun ang gusto mong Ay, kasi naglalaro. sa bagay? Yun. Sa ibang tao, weird way din yun. Na Weird. lalaro lang yun eh. Oo. Pero, syempre. Hindi Mahirap pa mag-aksi rin ka na lang. Weird yun. Na-weird din yung aking pera. Kayo ba, meron na kayo na experience na, yun nga, kayo yung nasa other side, kayo yung customer ng something na weird, na kakaiba na, Oh. bukod dun sa, Yung pizza.
Pinagkakitaan ako Sige, ng fixer. sigurado ka? Hindi, pinagkakitaan ako ng fixer. Teka, yun nga, may naiisip ba kayo na gano'n? Na kayo yung nasa kabilang side? Tayo ang naging Hindi ko customer. masabing weird, pero pwede ko sigurong isiping weird sa side ko. Yung magpalinis ka pa ng bahay. Parang normal lang yun. Hindi, kung sa'yo, Kung di ka naglilinis kung ng di ka bahay, naglilinis weird ng yun. sariling tapos mag-hair ka, Hindi, depende kung saan, anong ipapalinis. Bahay. Buong bahay, parang normal lang yun. Kasi ako hindi na, kasi although ako nagwawalis ako ganyan, pero iba kasi pag deep cleaning. Ay, Parang, diba? ano, Deep ano, cleaning talagang linis, punas, ganyan talaga, sabon. disinfect. Palinis ng tubo, AJ. Meron, ito ka pala, meron kayang professionally weird, professional talaga siya pero weird na trabaho. Halimbawa, sabihin na natin, specialty mo is pag-aralan ng dreams. Ganyan. Professional talaga na work pero weird. Anong Para naisip niyo? mag-interpret. Zodiac, yung mga sa Zodiac. Yung mga astrologer. Pwede. Yung mga tawag dyan? Kanina napag-usapan natin yung sa mga multo. Yung mga psychic. Mga psychic. Faith healers. Faith, hindi fake. Wala ko sinabi. Sabi ko faith healers. Healers. Mga albularyo. Hirap nito. Hindi, yun. Kung sa naging customer, sa albularyo, lumapit ang, kumbaga, ako, lumapit ako. Albularyo pala. Nakagat ng aso, nabalian. Inatapalan din ng Inatapalan ng, nakalawa yung tao sa dahon, yung parang cactus na iniinit. Yung mga ganyan. Yun, meron din akong faith healer siya, pero, kumbaga, ang kinuha ko namang service sa kanya hilot lang na, wala naman na, yung parang papaniwalain ka na, kung may dasal man sila o pinaubaya ko na sa bahala kayo, basta kailangan kong gumaling. Nisip ko tuloy, ano nga ba meron sa akin? Ito ba, kakaiba ba ang profession or meron bang proper training man lang yung pagtutuli na yung sa may kasamang bayabas? Professional sa diba, probinsya. Oo. Di ko alam. Pero sige, napanood ko yung sa akin ganito yung ginagawa. pero medically, meron syempre yung sa pagtutuli. Yung medically, pero di ba yung sa mga bukid-bukid? Yung yung pinupokpok. parang Pokpok. pupukpukin. Weird din yun, no? Or normal? Hindi, parang naging tradisyon na naipasa yun eh. Paano ba yun? Hindi, yun nga. So, pero may training siya. Kasi kung may training siya, okay, gets ko, hindi siya weird. Kasi may training actual training. May Paano yung training? No? Hindi, May fake na Hindi. edits. Hindi, may yan naipasa ng mga sinapupunan natin na ito, siguro sila, itong dahon to, baka itong effective, hanggang sa, Bayabas yung pinaka-effective. Kaso, maraming taong na-sacrifice natin bago ma-perfect yung yung gagawin. Pero kung may isang tao na magiging ganun, na tagatuli na tawag natural, sabihin na natin, paano siya mapupunta dun sa point na pwede na siya na magtuli? Siguro nung time na yun, sa mga tribe natin. Accredited nung... Tuli accredited. Baka yung, siguro either yung chieftain or yung parang priest. Priest or priestess ng tribe. Siguro siya yung nagpasimula nung ganun ng ritual ng pagtutuli. Oo nga, no? Parang kasi yung sa bayabas naman, ang pinagsimulan niyan, 'di ba, ang ginagamit natin sa healing before yung mga herbs. Yun yung way natin ng pag-ointment, paggagamot. So feeling ko, doon ang galing yung sa bayabas. Antibiotic ba siya? O yung na-pass down lang yung anti-inflammatory. Na-pass down lang yung mga knowledge sa atin. Paano kaya yung mga hindi nakapagbayabas? Iba siguro ang ginamit nila. Kung nasa gantong panahon na, edi gamot na siguro yun.
Ano bang nilagay doon? Meron daw dyan yung isa, tinay, hindi pa nginunguya. Yun lang dahon lang mismo nilagay. Tapos may tilas. Hindi na nga mati. Di ba parang may nilalagay na, betadine ba gayon? Betadine. Betadine. Kayo ba, doktor Tuloy kayo? naman. Tuloy kami. Tuloy. Tuloy na naman kami. Sa hospital kayo, sa hospital. Hospital. Sa doktor. Parang clinic lang. Clinic din, Patingin. Tingin niya. Ayun ba yung gawa ni doktor? Yung mga girls na mga asawa natin, ano kayong pinaggagawa ng mga yun dun? Lagi na lang nagkikita once a month. Tapos mapapanood to. Patingin nga. Kaya pala. Nagtataksil pala sila sa... Eto, di ba ngayon, kasi nga, ang dami nagsusulputan talaga nakakaiba. Lalo na ngayong age of information ng social media. Na-encounter nyo ba? Actually, ito yung mainit nating usapan sa group chat. Na-encounter nyo ba yung NPC? Ano bang tawag nila doon? NPC streamers. Ano ba NPC? Yung non-playable character. Yung ginagawa nila is sa TikTok, nagla-live stream sila. Tapos, lang sila, parang yung kita nyo yung pag pumipili kayo ng character sa mga games, di ba gumaganyan lang sila. Parang isang movement lang. Tapos, para mapagalaw mo sila, para makontrol mo sila, magdo-donate ka. Magsesend ka ng, halimbawa, magsesend ka ng gift, ang tawag nila. Magsesend ka ng flowers, ng lollipop, ng ice cream, ng panda, ng GG, mga ganyan. Tapos pag na-receive nila yon, gagalaw sila based dun sa kung anong sinend mo sa kanila. Hindi mo sila para kontrolin Kung NPC talaga is for interaction, ganun sa games Nakikipag-interact ka para yung NPC may gawin. So parang yun yung interaction mo is yung gift. Yun. Anong weird nun? Weird yun. Bago Tapos yun. anong tawag dito? Nahati kasi ang mga tao doon na kaya rin siya nasabing masama. Oo, kasi na-connect din sa sexual. Kasi nga, merong iba na hindi, actually, ang pinakauna talaga nag-start niyan is magandang babae na medyo sensual yung kanyang mga reaction. Merong sensual, hindi lang naman sensual, pero lahat. meron. Hindi lahat. Oo. Kasi magbabayad ka para fetish gumalaw siguro yun, yung mga ganon. Anong opinion doon sa style nila ng pag-earn na ganon? Well, sabihin na natin morally bad kaso kumikita sila. Napanood naman niyo, di ba may sinend ako sa inyo yung sa podcast nung anak ni yung teenager tapos ang kinakausap niya yung mga porn star. Oo, nakita ko yun yung parang Arab na bata. Ang sa akin parang ano yun? Yung mga babae ba yung porn star? Sila? Hindi, baka porn star or OnlyFans? Okay. What's the difference, Heki? Ang porn star, may video na hindi, may pinapanood akong podcast niyan isang araw. Akala, OnlyFans at porn ang pinag-uusapan. May pinapanood akong podcast. Sabi niya, wala daw sa masasabi. Ang topic kasi nila, yung porn star tsaka yung OnlyFans. Parang dinidiscuss nila. Yung sa porn star kasi, yun yung sa may bata. Hindi, yung sa porn star kasi, sabi dun sa usapan, sa mga Pornhub, sa mga ganyan-ganyan, sa mga porn sites, hindi safe yung mga content creators doon. Sa porn. Doon tsaka yung feeling na doon sa porns daw kasi, ang feeling daw ng tao na nagko-consume ng content, ng porn, parang ino-objectify nila yung tao. Doon sa OnlyFans daw kasi, para ka nakikipag-interact kasi you pay for the person tapos you chat with that person. Ganun ba yung process doon? Magbabayad ka muna sa OnlyFans? Magbabayad ka. Para magkaroon ng subscription. Para ma-view mo yung content. Tapos ang sabi doon, ang OnlyFans kasi, nag-start siya na hindi talaga yun yung kanyang purpose. Ang katulad niya ay yung Patreon. Okay. Kaso, dahil ang OnlyFans is sobrang open for everything,
Hindi, walang rules, kumbaga. Walang rules. Pero hindi Doon talaga napunta. yun yung idea niya. Damn, yun lang. Pero tinuloy na rin nila, no? Since doon sila kumita. Doon na kumita. So, yun. Okay. Yung Patreon kasi, ang Patreon, pwede tayo maggawa ng Patreon account na yung mga supporters natin pwedeng mag-donate ng certain amount na may katumbas na perks, Yung kumbaga. mga tier. Tier 1, tier 2, ganyan. Kunwari, upload natin etong episode na to a Earlier. bit early doon para doon sa mga Early supporters access. natin. Mapanood na nila to ng maaga. Tapos yung top tier may kasamang merch. Papadalan Okay, sila mga ganun. merch monthly, ganyan. Merch, mga ganun. O kaya, merong doon lang nila mapapanood sa Patreon na hindi nila mapapanood sa... Depende sa atin kung No, ano yung depende perks sa na ano ibibigay natin. Ang OnlyFans ganun din or more on sa basta mag-subscribe ka sa akin, makakapag-chat ka. Depende. Hindi lahat. Meron kasi pagka-subscribe mo. Alam din. May merch ka na ba? May merch ka na. Ganyan. Wala pa? Hindi pa. OF. Sa meron dong mga sa-subscribe ka pero meron dong bibilin mo pa rin yung video. May nabili ka ng video. Wala pa. Screen record naman dyan. Ayaw pa kumaskas. Ayaw pa kumaskas. Next time. Yun nga. Hindi, balik natin sa question ni Steve na Ano masyadong humaba dun sa, kasi Oo nga, ang point ko lang dun sa kanina. Sa NPC. Sa NPC streamers. kasi yung inaano ng bata, tama naman yung point. Di ba yung parang may may pinag-aralan daw siya, di ba? Oh, Sa OnlyFans. may degree daw siya. May degree. Pero bakit yun ang pinili mo? Na you could have been a lawyer, sabi niya pa gano'n. Meron good lawyer or meron something ganyan. Teacher tapos OnlyFans din siya. OnlyFans model. Ang kasi, mayroon kalaban yung pera eh. Oh. Ang lahat nangangailangan pag may needs eh. May needs needs talaga eh. And mako-connect mo talaga sa pera ang needs. Ay. Yeah. Bigla nalungkot eh. Which is, yun nga, yung tungkol dun sa NPC streamers naman na tsaka yan sa online. Paano natin masasabi na masama na yung weird way to earn? Hindi, yung panlalamang, yung simpleng panlalamang Mm-hmm. sa kapwa or Nakaka-harm? or siguro pag gumagamit ka na ng bata. I mean, child labor or Ako something. pag yung ikamamatay mo na, maraming Yan, isa pa yan. maraming katangang video na gagawin nila Kainin para mo nga tong bato. Kainin mo tong kita sabon. hindi marami yung yung Lunukin mo nga itong sabon. gagawin nila for clout for na ikamamatay nila. Oo, no, parang lagi parang as much as possible walang harm. Yung kakain ng live buhay na butik yung mga ganun. Walang harm sa sarili mo at walang harm sa iba. Kumbaga wala talagang Ang masasaktan. kapapatakan niya, ano mo yung earn kung patay ka. Pandagdag sa buron. Pang baklay. Paano, kasi parang ang nangyayari usually, parang madalas lang na nasasabi nating masama once na connected na sa sex. Or sex or illegal drugs, siguro. Yun nga eh. Pero, tama, pagdating halimbawa sa alcohol at saka sigarilyo, sabihin na natin, hindi ba parang in a way personal nakaka-harm ka rin ito sa iba? Lalo na yun nga, sa user nito, sa ano nito. May mga guidelines yun eh. Yun nga, Sa'yo- kahit may guidelines siya, parang pag ang maliit na tao ang gumawa, parang medyo illegal. Pero kung masama talaga yan, bakit from permits to production to something ganyan, dapat doon pa lang na-stop na. Kaso, wala natutuloy ang production. Kaya nga eh. Ang mangyari, yung mga tao, masama to. Tingin nila, nagbebenta ako ng Yossi, masama to. Masama talaga yan. Kasi may pera dyan eh. Kung ano talaga, huwag ka sa akin magreklamo. Yung nagbebenta ng mga alcohol at Cigarette. Kasi di ba sabi nga natin, para masabi natin na nasa isip ko yung ginagamit yun sa video. Ako din, hindi nasa Nasa isip. isip ko. parang ipinopromote. Parang si Sanji. Pero yung nagbebenta, ano lang siya, parang parang merchandise normal merchandise lang siya.
ang nasa government na yun kung paano niya i-impose yung moderation, kung paano hindi naman kunwari nagbenta ka, hindi naman isa lang customer mo yun at siya lang laging bibili. May iba't iba naman na Hindi, ang hirap. Ang hirap Hindi, kasi, tamo ha, ang inaano ko dito, ang pinopoint ko, parang pag halimbawa, ang isang bagay ay sinesensualize, parang binebenta nila ay sex, ay, masama yan, parang ganyan. Ano yan, parang, di ba, sa sarili mo, yun yung isipin mo, morally wrong yan. At ito na lang, pang-counter dun sa alcohol and yosi. Coffee, cakes, lahat na matatamis. Pag sumobra ka naman dyan, laging masama eh. Yun nga, tama yun. Babalik ako dun sa, kumbaga ang gusto ko i-defend dito is yung, di pa baka kasi sabihin defend ko for the sake of ano lang po to, conversation, hindi ko naman po talaga to stand. Kumbaga, Chinese lang ng ideas. Iniisip ko kasi, di ba ang prostitution is illegal? Sa atin? Oo, sige, sabihin na natin dito sa atin. Pero, hindi illegal ang magbenta ng alak. Hindi illegal magbenta ng... may regulations na kasi ang Bakit wala ang sa sex? I mean, sa prostitution? Kasi nga, tayo ay Kailangan siguro una, Catholic country. Sa pagiging Christian country. Kaya parang yun yung inaano ko na... Kailangan may committee ng mga... Again, ulitin ko po, hindi naman yun talaga yung stand ko. Kumbaga, ganun lang po ako, parang yung batuhan ng ideas ko sa utak ko na bakit ito ganito, pero ito ganito. Parang ganun. Feeling ko kasi una, dahil sa culture na rin natin. Ito, tama, sinabi mo yung sa religion. O, sige, punta tayo sa religion. Gusto mo yan. Di ba? Tama, yung sa religion, di ba, nakabanggit din naman dyan, yung katawan mo ay temple. Di ba? Kasi nga, sa religion din naman. Ewan ko kung saan na, pero yung ang ano niya, bakit ginawang wine yung tubig? Yun yung argument. Hindi, I mean, may wine sa Bible. Yung sigarilyo, hindi ko alam kung pero baka may tobacco doon. Hindi ko sure. Hindi, pero yun yung, kumbaga, yun lang inaisip ko dahil nga, di ba, parang inaano natin is once na may nakaharm na is ito pa yan. Masama na. Ito pa pala. Hindi na din yung sa temple ganyan. Di ba Catholic tayo? Ang hirap kasi pag sinasama yung sa Catholic eh. Nasa din kasi, feeling ko kaya din hindi to ma-approve, hindi malilegalize ang prostitution sa atin. Merong nasa commandment natin ang yung yung sa wife, yung adultery. So, hindi, pero ako naman inisip ko parang wala na, industry na daw yan eh. So, yung sa sigarilyo at pati sa sex na mahirap ng madami naman masama sa mundo eh. Iba yung level ng galit ng asawa mo pag nahuli kang naninigarilyo sa level ng galit niya pag nahuli kang may babae. Kasama kang babae. Single yung tao na to. Walang asawa, walang girlfriend. Kung siya ay sa prostitute at saka sa di ba parang mas may harm pa yung alcohol at saka yung sigarilyo sa kanya kaysa dun sa prostitute. Unless ano ba yung parang pinaka-point nung kung maka-harm or what? Hindi, ang sa akin kasi parang kung titingnan mo malala ang prostitution. Kumbaga, kumpara sa pag-aalkohol at pag sisigarilyo. Yung sa akin, umaangkor ako dun sa idea na nasabi natin kanina na paano natin masasabing masama ang isang weird way to earn. Ang nasabi natin is pag ito'y nakaka-harm na ng sarili at ng iba. So, in that sense, pwede kong ipantay ang paninigarilyo at saka alak sa prostitution. Yung alak, feeling ko nasa moderation pa yun. Pwede pang moderate ka lang uminom, di ka masyadong ma-harm yung katawan mo. Yung paninigarilyo, ewan ko kasi parang nakaka-addict ata siya once na masimulan mo eh. Sa prostitution kasi kahit isang beses ka lang
mag-avail o mag-ganon, may chance ma-STD ka. Chance. May chance. Sa alcohol, may chance ka rin magkaano sa liver. May chance ka rin sa Hindi, parang ano na lang, inisip ko parang white lies at parang black lies. It's the same lies. Parehas. Nasa iyo kung ano yung kaya mong dalhin. Mas magastos yung prostitution. Yung Yossi, wala pang 200. Malaking presyohan din. Again, pero hindi namin ine-encourage ang prostitution. Talagang in moderation. Hindi namin po ina-advertise yan. Ulitin ko, disclaimer, ano lang po ito, parang exercise ng mga utak, kumbaga batuhan lang ng ideas at questions. Parang pag napatanong ka, bakit ganito ang gravity? Pag binato ko ba ito pag ganito? Pag babounce pa sides? Parang ganun lang. Yun. Well, hindi. Ako, ang conclusion ko lang sa mga weird na para sa akin, basta wala ka namang nasasagasaan or inaanong tao. Basta, ano naman yan, clean money kahit magdumi ka dyan, magdumi ka sa physical, nagbabakal ka or ano ka ng kalawang, nagtitiktik ka ng kalawang. Kung yung pera naman yun ay malinis siya, tapos kailangan mo sa pang-provide sa family mo o sa panggastos mo. Sa akin, goods. Kahit anong isipin na o bakit naglilinis ka ng imbornal? Hindi, may pera yan. O bakit nag-ano ka ng kunwari nagka-car wash ka or ganito. Sa akin, hindi, pera yan Hindi ko sila minamaliit. Mas ang ano nga lang dito sa Pilipinas, paghirap ng trabaho, pagliit ng kita. Kaya sa kung wala kang experience sa ganung trabaho, maano mo sila ma-judge mo sila, hindi, car wash boy yan or ganito. Pero ikaw nga, kaya mo nga ibabayad, hindi mo kaya. Yes. True. Yan yung isa sa parang imaginary kung ako magiging presidente o kaya ako magiging presidente ng mundo, parang yan yung isa sa papalitan ko sa system na ang sa tinitingnan ko doon, ano naman yung investment nung car wash boy na parang kinausap ka na wala kang skill, tinuruan kita, okay, dito ako mag-start. Parang depende rin katulad kunwari ang trabaho mo na may mag-utos tapos malaki yung sweldo mo pero graduate ka ng or masteral, yung investment mo dun sa trabaho mo as trabaho sa sarili mo is malaki na, so mag-expect ka talaga na malaki, pero medyo nakakaawa lang kumbaga hindi na sa pera yung pagtrato din ng mga tao sa ibang trabaho. Lalo. Sa panahon ngayon, yung mga bata parang aware na dyan sa mga NPC. Paano kung hindi na sila mangarap na hindi na ako magfa-farmer, mag-NPC na lang ako. NPC streamer na lang ako. Gagaganyan na lang ako. GG. Dadating sa time na ganun. Hindi, dumadating na talaga sa time na totoo lang. Yan, anong idea nyo dyan? Na parang, ano yung opinion nyo dyan na is that bad? Mawawalan lang tayo ng mga technical yung pang future natin people na tao. Mawalan tayo baka mawalan na tayo. Nag-shift na dati, gusto kong maging engineer. Gusto ko, nababawasan na yung mga ganong. Dati, gusto maging engineer, scientist, doctors, ganyan. So, nawawala yung mga mekaniko natin, nawawala yung mga farmers natin. Yun na yung dati. Ngayon, baka pati doctors mawala na. Kumonti na din. May generation na hindi na sila mag-uubos ng ilang taon sa pag-aaral. Mas pipiliin nila na kumita sa weird na way. Pero marami ibig sabihin lang din, tingin ko, ibig sabihin yung pangangailangan ng tao sa pera or yung paghahangad ng tao sa pera, makakaapekto yun sa mga magiging quality ng tao sa future. Paano pag ang gusto ng mga mga pamangkin nyo, anak nyo, gusto kong maging NPC paglaki. Bibigyan nyo. Sa akin, sige, gawin mo siya as
part ng Hindi NPC Hassle terming. Gusto niya mag-influencer or TikToker. Ay, mga ganon. Trend lang yung Hindi na NPC. hindi na ako magtatapos, hindi na ako mag-aaral. Pagbubutihan ko na lang dito sa pagiging influencer. Nabanggit ko to dun sa episode na kay Migs. 'Di ba parang sabi ko nga, kung ipapakita mo sa akin na talagang nandyan yung puso mo, nandyan yung passion mo, nakikita ko na nag-i-improve ka talaga, ang galing mo talagang tumambling or something, hindi kita pipigilan. Iga-guide kita na, okay, gamitin mo yan para mapabuti yung buhay mo. Diba? Kasi, ang sa akin, hindi naman ako close-minded na baka mas maganda yung maisipan ng next generation kaysa sa atin. Kasi, yung last generation din naman, kumbaga yung sinundan natin, may mga ideas din sila na sablay na sa atin sa ngayon. So, yung sa NPC, syempre may konting Nakaka-worry. Oo, di ba? May konting Parang mag-aalala sure ka ba? Syempre may ganun. Pero yun nga, depende sa nakikita ko sa kanya. Kung nakikita ko naman na nagde-develop siya o kaya na medyo sablay na hindi ka. Kasi ang nangyayari yan, kung hindi ka kikita ng ganito kalaki sa pag-online stream mo, mag-ano ka? Kung ako, magtrabaho ka pero kung kumikita ka ng maayos dyan, sige lang. Basta wag mo lang pababayaan yung sarili mo. Kailangan qualified ka pa rin anytime mawala yan o i-guide mo, di ba? I-guide mo siya. Ang hirap pa rin. Ang hirap kalaban yan. ang idea dapat dyan kasi Tapos napanood niya ng anak ko to. Sabi mo dito ang idea dyan dapat sabihin mo sa kanila na you're just making na maraming options yung bata. Na pag ito na pumalya, pwede may pwede ka pa meron ka pang matatakbuhan. Pero ang hirap sabihan ng isang tao na mas malaki pang kinikita sa iyo dun sa ginagawa niyang yun. Nasasabihin mo, uy, mag-ano ka pa rin, mag-ganto ka pa rin, mag-aral ka pa rin. Kaso, mas malaki naman ang kinikita niya. Mas mukha siyang, tag dito. Bakit ako mas malaki ang sa'yo? Ako may dala ng food na yan, di ba? Ako nagbabayad nito. Ako nagbabayad ng kuryente. Parang kapares lang yan yung bata tayo na sa pagko-computer. Sasabihin ng mga... Hindi. Ang kaibahan nun doon, hindi naman tayo talaga kumita dun eh. Hindi, before kahit pinagkakitaan naman tayo sa dati. lahat naman ng parents dati, sa mindset nila sa computer ay distraction sa pag-aaral at walang mapupuntahan. Ngayon, fast forward. Ayun nga, ang difference noon kasi walang pang pagkakitaan. Ngayon, mas marami na. May kita na ngayon. So, noon, pwede pa nila sabihin yun. Na nag-worry sila kasi wala silang idea. Ngayon, pagka nagdadala ng pera yung bata, hindi mo siya hindi mo siya basta pwede sabihan na... Minsan pa nga, ang issue pa nga ngayon, Baka sabihin, sige, tuloy mo lang yan. Hindi, I mean, yung paano kung hindi magsisimula pa lang siya. Oo, yan. Kung mag-i-start pa lang siya. Kung mag-start pa lang siya ngayon, madali na yun kasi may trend na may mga streamers kumikita. Pero kung doon, mahirap na ikaw yung magsisimula. Mahirap. Maraming di maniniwala sa'yo na in the future, nila yan. Ikaw ba, Arvin, halimbawa sa anak mo, paano move mo pag ganun? Na, Gotong yan. maging NPC streamer. Oh, man. Okay. Ako na ko reaction. Oh, man. Di, mapapaisip, kahit ako mapapaisip. Oo, di ba? Kahit sino naman na parent, mag-worry. Nakakatakot kasi mag-uumpisa pa lang. Tulungan nyo na kami sumagot. Sa mga nakakaranas ng ganito, ng first-hand nakaka-experience. Lalo na kung yung sabihin nyo kung anong experience nyo kasi kami, wala pa dun overview lang ang pero syempre nakakakaba na ang inisip ko yung quality ng tao na hindi sa pagkita o kikita maalin kasi nagtatrabaho ka at nag-online something ka. Or mas magandang move siguro kung papayagan kita pero pakita mo munang nakita ka na bago ka tumigil sa pag-aaral. Yung isa, oo. Kasi pag bigla kang bumitaw tapos wala ka pa naman nasisimulan tapos
dead end din naman pala. Sayang. Yun ba yung tanong mo na pag gusto nung anak na Yung gusto niyang mag-focus na lang. Siyempre, pag ganun hindi ako papayag talaga. Wait lang, wag mong papayagan kita na mag-spend more time, sabihin na natin doon sa isa, pero hindi kita papayagan na tumigil. Pero yung isang kwento ni Migs, tumigil siya pero tas nagtuloy-tuloy siya sa ano. Yun nga tamo yun, di ba? Naging successful. Hindi, basta ako gusto ko makakita ng mga comments. Yan, oo nga. Dahil dyan. Tulungan nyo kami. At wala na kami maisip na weird ways to earn. Actually, ito, pagpo-podcast, pwedeng weird ways to earn to kung mag-earn kami dito. Kung mag-earn kami dito. At yun ay nakadepende sa inyong mga kamay. Salamat ulit. Kaya ba? Okay naman magpasalamat. Nagawa na namin yung part namin. Salamat sa panonood, pakikinig ng isa na namang episode. Sana may napulot kayo doon. Again, disclaimer doon sa mga topic, sa mga pinagsasabi namin. Batuhan lang po ng ideas yun. Kumbaga, at saka basta mag-comment kayo. Magkwentuhan tayo. Kung may comment kayo doon sa ano nga yung kanina, kung meron kayo, ano na yung na experience nyo na weirdest way to earn or to acquire pwede money. nyo i-comment nyo dyan pag-usapan natin. Baka may makikita kaming comment dyan na worth it pag-usapan next episode. Yon. Tapos yun, like, subscribe, kung ano man, follow, whatever you want in life. Facebook, Twitter, TikTok. Ay, wala pala tayong Twitter. Facebook, TikTok, YouTube, Spotify. OnlyFans. OnlyFans. Aluwam is my girl. Yan. Di ko alam yun. Tapusin na yun, Tol. Di ko alam. Hanggang sa muli. Paalam.